Larawan ng desperasyon ang maraming residenteng nasalanta ng bagyo. Ang ilan napipilitang magnakaw dahil sa gutom, habang ang iba naghahanap na ng makakain sa mga tambakan ng basura. Live mula sa Tacloban City, may report si Chino Gaston. Chino? Jessica, dahil hindi nga naabot ng tulong mula sa gobyernong ilang mga residente ng Tacloban City na nakilala at nakausap natin kanina, gumagawa sila ng kani-kanilang paraan para mairaos lamang ang matinding gutom at kawalan ng pag-asa. Ito ang nakapanlulumong eksena sa kalsadang ito sa Tacloban, Leyte. Sa labis na desperasyon, ang ilang residente nagawa ng mga lakal sa tambak ng basura para lang maipantawid sa mga kumakalam nilang sikmura. Walang makain, walang tirahan, walang kabuhayan. Gaya na lang ng barberong si Mang Renan, kasamang winasak ng bagyo ang kanyang barbershop. Sa pagkalkal niya, 2 lata ng sardinas ang kanyang nakuha, balot pa sa putik. Ito lang ang naiuwi niya sa kanyang nagugutom na pamilya. Hindi pa po nararating sa amin yung relief food. Marami na po nagugutom. Pero hindi ba delikado yung pagkakalkal ng basura? Baka infected yung mga pagkain ng mga puno dito? Delikado din pero kailangan kumain eh. Pero tila mapalad pa pala si Mang Renan. Si Lolo Tony kasi hindi pagkain kundi isang pakete ng basang sigarilyo ang nakita kahit ilang oras na siyang nagkakalkal. Sa pagkain po, may nakuha ka ng pagkain? Wala pa. Wala pa. So anong hinahanap mo ngayon? Kahit anong hanapin. Ang labis na nakakaantig, ang batang ito nakasama ang kanyang ama sa basurahan. Di gaya ng karamihan, mga putikang laruan ang kanyang kinukuha. Bilang kaunting tulong sa kanila, namahagi kami ng sobra naming pagkain. Salamat, sir! Yung kamay mo, uy, kamot niyo, kamot! Maunaw! Binigyan din ng GMA News ng pagkain ng ilang residente sa bahaging ito ng Tacloban. Si Joel napilitang magnakaw ng ibinebentang asin para may maipakain sa 6 na anak. Hindi nyo alam na masama yun? Alam ko, tama. Alam ninyo, bakit nyo po ginawa? Wala lang pong iba ng baan man. Wala na pong iba ma'am. Kalaunan, nakonsensya si Joel at ibinalik niya ito sa loob ng pinagnakawang warehouse. Pero ang ibinalik niya, pinagkukuhan naman ng ibang tao. Pagbibigay na lang. Bigay na lang. Oo, bigay na lang. Kasi po, Wala naman pagbibigay po. Wala na mga laman. Okay na. Sige, daghang salamat. Hinabol naman ng mga pulis ang mga lalaking ito matapos magnakaw ng mga tangke ng LPG mula sa isang gasolinahan dahil sa desperasyon. Ayon sa mga otoridad, araw-araw daw may ulat ng nakawan sa mga nasalantang bayan, lalo na tuwing sasapit ang dilim. Ang dami na nagsusumbong. Lahat klarong-klaro naman na walang permit eh. Walang permission ng may-ari, kinuha. Nakakadurog ng puso na umabot na sa ganito ang desperasyon ng mga sinalanta ng bagyo. Ang mga eksenang ito naway magtulak pa sa atin lalo na tumulong sa ating mga kababayan sa anumang paraan. Jessica, tuloy-tuloy naman ng tulong na dumarating mula sa iba't ibang panig ng mundo, gaya na lamang ng mga relief goods na nakikita nyo sa aking likuran na ibinababa mula rito nga sa barko dito sa pier ng Tacloban na pawang galing daw sa bansang Norway. Ang problema lang, Jessica, ay medyo mabagal nga talaga ang distribution ng mga relief goods, kung kaya't dito mismo sa loob ng Tacloban City, ang sentro ng relief efforts sa Leyte, ay may mga residente pa rin hindi naabutan ng tulong o ayuda mula sa gobyerno. Jessica. Okay, Chino, sa observation mo, no, distribution nga rin ang problema. I think marami o sapat yung naka-imbak na bigas. For example, nakita ko yung bodega ng DSWD, ang dami-daming bigas, ang dami-daming mga UNICEF na relief goods nando doon. Ang problema talaga sa distribution ko. So, sa iyong palagay, kasi yan, katulad niyang nasa likod mo na barko from Norway yata dumating yan, no? Kung diretso nilang ipapamahagi yung daladala nilang relief goods, baka better kesa ipadaan pa sa ibang ahensya o sa gobyerno, di ba? Tama ka dyan, Jessica, kasi yun yung mga pinupuna nga dito o yung mga pumupuna nga dito sa distribution efforts o relief efforts ng gobyerno ay napakaraming kamay daw na dinadaanan nitong mga relief goods na dumarating mula sa iba't ibang panig ng mundo na mula doon sa mga nagmamagandang loob. Pero Jessica, isa sa mga problema, pag diniretso kagad nila ito sa mga, let's say, sa isang community kung saan
kailangan nga talaga yung pagkain, ay baka hindi maiwasan yung tinatawag na pagkaguluhan, no, o chaos. Dahil nga halos isang linggo na o mahigit isang linggo na naghihintay itong mga residente ng anumang tulong, lalo na dito sa labas ng Tacloban City, na hindi pa talaga nararating o kahapon lamang na irating yung naiparating itong mga sinasabing relief goods, at kulang pa nga kung kaya't nasaksihan natin kahapon, meron pang mga security escorts. Ito yung mga relief goods na kakaunti lamang, no, truck lamang, no, isang truck para sa isang munisipyo. Dinidiretso ito sa mga city hall o di kaya sa mga paaralan pa na medyo buo pa, at doon i-repack at ipamimigay sa mga nakapilang residente, dahil hindi nga pwede idiretso ito sa mga komunidad dahil pwede nga itong pag-ugatan ng gulo o stampede. Okay, pero sa nakita natin kanina, yung distribution ni na Tita Mel Chanco at ang Kapuso Foundation, pagka may sistema naman, ang kailangan lang talaga makipag-coordinate with security, siguro mga sundalo o mga pulis siguro. At pag may sistema naman, pwedeng isagawa ng maayos itong relief distribution. At mabanggit ko lang, Chino, nung na-interview natin si Mayor Romualdez kagabi dito sa State of the Nation, dyan sa Tacloban. Sabi niya mismo, yung mga gustong tumulong, pag pumunta kayo dito, dapat self-reliant kayo. Huwag na kayong umasa pa sa city government dahil halos ma-wipe out nga rin yung kanilang resources eh. Tama ka dyan, Jessica, kasi hindi pa naman umaabot sa punto na parang magpapatayan na talaga yung mga tao para sa pagkain. No? Pero meron din kasing mga assurances, at nakikita rin siguro nila na napakaraming mga aid workers na dumarating dito na nagbibigay nga ng ayuda. So it's just a matter of time kung kailan sila maparatingan o mabigyan nitong mga relief goods. Pero tama ka dyan, Jessica, kailangan nga medyo maayos talaga at coordinated with security forces itong gagawing mga relief efforts para hindi nga magkagulo at maiwasan din ma-disappoint itong mga residente na akalain nila na buong bayan na ang mabibigyan. So dapat ipaliwanag din sa kanila na hindi kayo lahat mabibigyan, pero dapat i-share na lang ito or di kaya maayos ang pagkakagawa ng tinasabing relief mission, at dapat paintindi rin sa kanila na hindi sila lahat mabibigyan. Kaugnay naman dito sa sinasabing dapat self-reliant yung pupuntang tutulong dito. Tama ka dyan, Jessica, dahil hanggang sa mga sandaling ito, wala pa rin kuryente, walang mabiling tubig, walang mabiling pagkain dito sa Tacloban City, maging sa mga karatig bayan. Okay, ingat kayo dyan sa Tacloban. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston.